Hello, hello, Cancer Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ngayon po ay panoorin ninyo ang inyong weekly reading para po sa inyong May 11 hanggang 17. Alamin po natin naghihintay para sa inyo sa mga petsa na yan. But first mga Cancer, ihanda mo na yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan niyo po yan. At sa dulo, babasahin po natin ang sagot sa tanong na yan. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Cancer ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. You have beautiful, beautiful. Siya nga pala mga Cancer, maraming salamat po ha sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, malaking tulong po sa akin yan. Every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Kaya thank you, thank you, thank you po. Sa mga new subscribers natin, hello po. I-share nyo rin po itong ating video para po nang sa ganon, marami ding iba pang Cancer ang makapanood nito. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the King of Cups. Alam mo, narinig ko dito, sabi, relax ka lang. Relax ka lang. Everything is working out in your favor. Alam mo, narinig ko dito, you don't chase, you attract. No? Very, very fitting para sa'yo. Hindi mo kailangan maghirap, hindi mo kailangan magpakapagod, hindi mo kailangan habulin, hindi mo kailangan pilitin o puwersahin. It will come for you. You don't chase, you attract. Very, very good for you. So, kailangan ngayon linggong ito, pahinga ka lang, relax ka lang. Huwag mong katakutan, huwag mong puwersahin yung isang bagay. Parang narinig ko dito, let go. Let go, relax, and believe that what you want will be yours. Okay? Importante yan para sa'yo. In your core energy, meron po kayong the star card. Yes, star card is really the card of hope, no? Pag-asa. Kung meron kang paniniwala sa iyong puso na kaya ko to, maaabot ko to, akin to, wala kang dapat ipagkaduda or ikatakot, no? Sasabi dito ng yung spirit guides, just kalmahan lang. Kahit magulo ang paligid, kahit maraming hindi sigurado, kahit nakakakaba, kahit parang merong alinlangan, piliin mong maging kalmado. Manalig ka, maniwala ka doon sa pangarap mo. Okay? So, si star card here, isa tong malaking indikasyon, Cancer, na bubuti na yung sitwasyon. No? Kung nahihirapan ka sa isang career path, nahihirapan ka halimbawa sa pera, o nahihirapan ka sa inaasikaso mo ngayon, your spirit guides are telling you na bubuti na yan. No? You are really on the right path. And importante dito, mag-focus ka lang, gawin mo lang yung kaya mo, huwag mo nang i-overcomplicate pa. Mas magaan sa puso, mas maganda. Okay? The star cards being clarified by the Five of Wands, yes. Sabi dito, kailangan tayo, wag nating ipasok ang ating sarili sa mga negatibong tao sa paligid natin. We also need to pick our battles. Okay, Cancer? Piliin mo yung mga laban mo, yung mga papatulan mo, yung mga kakainisan mo, lalo higit sa online, no? Hindi lahat ng bagay pinapatulan, hindi lahat ng bagay pinapansin. Kumbaga, learn to conserve your energy at ilaan mo na lamang yan doon sa mas mahalaga. Okay? Sabi ko nga, kalmahan mo lang kahit triggering yung mga tao sa paligid, kahit na parang gusto mo talagang magsalita at talagang magtaas ng bolo o ng itak, di ba? Parang you don't need to do that. Let them be. Hayaan mo sila. Ikaw, busy ka sa mas importante at yun ang mas productive para sa'yo. Okay? So, Cancer, ano ba tong pangarap na ito na gusto mong idiretso na kailangan nating iwasang makagawa ng konting mali or makagawa ng konting conflict sa paligid? Kumbaga, ano tong pangarap mo na gusto mo nang makuha na handa mo talagang ipaglaban kahit pa, alam mo yon, maraming asungot sa paligid? Comment down below.
Pag sinusulat kasi yan, nagkakatotoo. Kaya naman, manifest mo na sa ating comment section nang matupad na tong dream na ito. Okay? Alam mo, narinig ko din, itong dream na to na gusto mo, parang marami ding may gusto. Parang marami kang kaagaw dito. No? Parang very, very much coveted itong dream na ito. Pero wag ka mag-alala, wag ka ma-intimidate, relax ka lang. Kayang-kaya mo namang mag-stand out. Kaya focus on yourself. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Seven of Swords. Sabi dito ng iyong spirit guides, huwag ka nang umiwas sa mga bagay na dapat harapin. Okay? Kailangan harapin yung problema sa kapatid. Sige, pag-usapan natin pero hindi ako papatol sa away. Narinig ko dito, daanin mo sa isang matinong pag-uusap. Alam ko na wala kang masyadong pinagkakatiwalaan ngayon dahil nga marami sa buhay mo ang parang hindi maaasahan, hindi mapagkakatiwalaan, mahirap kausap, no? Paiba-iba ng isip kaya parang hindi mo alam kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan at asahan, di ba? Pero sabi dito, kung talagang feeling mo, ang kaya ko lang pagkatiwalaan ay sarili ko, sabihin mo sa kanila na, sorry, ako nagagawa nito, kasi parang mas palagay ka pag ikaw ang kumikilos, no? So, wag nang iwasan yung issue. Kasi pag iniiwasan mo kasi, lalong lumalaki, lalong humahaba, lalong gumugulo. Kaya kung meron kang lalayuan, kung meron kang gagawin na ayaw mo nang involve sila, then sabihin mo, sorry, kaya ko na to. No? Lahat naman ng bagay daw, nadadaan sa matinong pag-uusap. So, kausapin mo na lang, pwedeng magdahilan ka na lang na parang sorry kasi masyado tong magulo, ako na lang gagawa, no? Sa'yo na yung oras mo, baka busy ka, no? Pwede mo naman daanin sa matinong white lies, 'di ba? In order for you na hindi gumulo yung problema, in order for you na mas maka-get on ka na dun sa gagawin mo without attaching yung mga conflict with other people, no, yung mga potential conflict. Kasi ramdam ko talaga dito na minsan wala ka talagang tiwala sa iba. Sinasarili mo yung mga bagay-bagay. Well, I understand. Mas tahimik nga naman ang buhay kapag kokonti lang ang nangingialam or ikaw lang mismo ang gumagawa. So, wag iwasan ng issue. Kung talagang gusto mong gawin mag-isa yan, sabihin na nang sa ganon, maka-let go ka na. You have the Five of Swords. 5-5 here. Talaga namang change ito. Yan po yung angel number of change. Kaya ngayon ramdam ko talaga, meron kang mga pagbabagong gustong i-implement na ayaw mo na nakatulad noon. Kasi nga noon masakit sa ulo. Maraming nangingialam, maraming mga bibig, maraming mga aberyang nangyayari dahil maraming nangingialam. Pero ngayon sabi mo, ayoko na lang gantong sistema. Ayoko na lang gantong routine. And you want to do things on your own kasi mas tahimik kapag ganon. So ramdam ko dito na talagang i-eliminate mo sa buhay mo yung rason ng problema, and you are now doing a different strategy para nang sa ganon magbago yung kwento at magawa ko na to ng mas tahimik, mas payapa. Good for you. Okay? So, Cancer, kwentuhan time tayo. Ano ba yung dream job mo dati? Tapos, ano yung job mo ngayon? No? Magkaiba ba? Tapos, ano yung mga realization mo about jobs, about career? Example, dati akala mo magiging dancer ka sa TV, pero ngayon ikaw ay chef. Parang ganyan. So, ano yung pagkakaiba ng dream job sa current job mo ngayon? Comment down below po. In the area of what you need to do this time, you have the Nine of Swords. Alam mo, pinapayuhan ka dito, matulog ka ng tama. Some of you are not treating your bed as your sleep haven. Minsan kahit yung trabaho, naramdaman ko dito, tinadala mo sa kwarto o sa kama. Kaya parang feeling mo hindi ka makapag-relax because yung energy ng work, dinadala mo sa kama. So sabi dito, put boundaries. Pagpahinga-pahinga. Kapag tulog-tulog. And then yung mga problema, pwede mong gawin yan kinabukasan. No? You always try to, parang i-practice mo this week na pagpahinga ako, mamaya ko na iisipin yan pagbangon ko. No? Bigyan mo ang chance ang katawan mo, ang utak mo na matulog at makapag-relax. Okay? Meron din po sa inyo may mga pinoproblema na hindi naman talaga malalim na problema. Siguro maiisip mo to ngayon na parang, bakit ko ba to iniisip? Hindi naman to malalim na problema. Kayang-kaya ko naman to bukas asikasuhin. So parang ganun ka ngayon, no?
Kung ano yung mga bagay na huwag na nating masyadong isipin pa ng malalim o kaya huwag na nating dibdibin, no? Let's just enjoy and balance our life without getting too much into the conflict. Kasi lahat naman doon ng bagay ay nasosolusyonan, especially kung dadaanin sa malumanay na paraan. Kaya, wag mo nang i-overcomplicate or i-overthink yung mga bagay-bagay. Daanan mo lang, kaya mo yan. Wag kang masyadong matakot. Okay? The Nine of Swords, you have the Ten of Swords. 9 to 10. So, ibig sabihin, pa-ending na daw kung ano man itong pinaproblema mo at meron kang paraan talaga para tapusin yan. Masyado mo lang dinidibdib at masyado mo lang talagang, alam mo yung sineseryoso siya kahit naman kayang-kaya naman namin to. Kayang-kaya ko na malusutan to. Pero parang feeling mo end of the world na. Feeling mo doomsday na. Feeling mo wala nang mangyayari or katapusan na to na lahat. Lagi mong iniisip yan eh. So, panahon to really just tell yourself, every problem of mine will be resolved. Makakabangon din ako, makakalaya din ako. Ending na to, nothing to worry about. Isipin mo yan lagi para makasurvive ka every single day at talaga namang malasap mo yung ganda ng pahinga mo without overthinking yung mga problemang kayang-kaya namang tapusin. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Four of Wands. Meron kang mga milestone na talaga namang umaasa ka na makukuha mo. Example, umaasa ka na makakabili ka ng bahay, umaasa ka na yung mga anak mo makakatapos sa college or matatanggap na sa trabaho, no? O kaya umaasa ka na yung lupa nyo mabawi na, or umaasa ka na sana mabayaran ko na yung utang, no? Kaya ngayon very hopeful ka na kahit gaano kagulo ang paligid, meron ka pa ring pagkakataon na maabot mo to. Kaya you keep on fighting, you keep on believing na sige magagawa ko to, sige kaya ko to, pero ayoko na ng gulo, ayoko na ng away, ayoko na ng komplikasyon, ayoko na ng sagutan, ayoko ng inaakusahan ako, ayoko na minamaliit ako or pinapamukha sa akin yung mga kasalanan ko dati. You just want to achieve something without getting into the dirtiness of a lot of problems, di ba? So sabi dito ng yung spirit guides, you really need to focus on your goal. Okay? Focus lang tayo dyan. Tapos sabi dito, paniwalaan mo na makukuha mo siya, maabot mo siya. Kasi main ingredient yan para matupad yung milestone. Many of you, nakita ko dito, ay merong magandang balita patungkol sa bahay. No? Either mapapaayos na this week yung nasirang bubong or meron ng magandang negotiation about transfer ng titulo, parang ganyan. So, may mga home setting ako nakita na magandang balita this week. So, congratulations. Okay? The Four of Wands, you have the Nine of Cups. Alam mo na, Cancer, pag lumalabas tong si Nine of Cups, this is your time to make a wish. So ngayon, mag-wish ka na dyan because it will come true para sa'yo. Okay? So, si Nine of Cups, clarifying our Four of Wands, meron ka talagang isa-celebrate this week. Ito'y kinumpirma sa atin ni Nine of Cups. Itong goal na to, na talaga namang pinapaniwalaan mong maabot mo, kitang-kita ko dito, yes, meron kang aabangan ngayon ng magandang balita na talagang tatalon ka sa tuwa. This is really a dream come true. A prayer na talaga namang nasagot. No? Congratulations. At nanalo ka. Kita ko dito may panalo. Sa kabila ng maraming nag-aagawan, sa kabila ng maraming naglalaban-laban para dyan, kitang-kita ko na sa'yo napunta. Ikaw na nakakuha. So congratulations. Okay? In your near future, you have the Six of Pentacles. Alam mo, in the near future, ramdam ko dito yung parang very charitable ka. No? You're sharing your blessing, naghahanap ka ng mga pwedeng mapagbigyan ng donation. Some of you, very galante, halimbawa sa mga tricycle driver, sa pamasahe, nagbibigay ka ng sobra, tapos hindi ka na humihingi ng sukle minsan. Parang very generous ka in the near future. Ang tabayanan mo, 6 days, 6 weeks, or 6 months, you are now sharing your blessing. Halimbawa din, in the near future, ito, binibigyan mo na yung kapatid mo or anak mo ng baon.
na mas malaking allowance, ganyan. O kaya pahihiramin mo si pinsan kasi sabi mo kailangan niya ngayon, no? So parang ikaw yung source of um, blessing para sa ibang tao. You are willing to help, especially kung kinakailangan talaga. Kasi nanggaling ka rin sa panahon kung kailan kailangan tumulong, 'di ba? Sa panahon to for you, Cancer, to be generous, to be charitable, and to share what you have. Kasi nako, malaki ang kapalit niyan sa langit. Talaga namang bibiyayaan ka pa ng higit kapag ikaw ay mapagbigay, kapag ikaw ay talaga namang tumutulong sa iba. Especially kung alam mong ikaw lang ang pag-asa ng taong yon. Okay? The Six of Pentacles, the Ace of Cups. You are sharing what you have. No? Sabi nga dito, apaw na apaw yung meron ka. With the goal and answered prayer na makukuha mo this time, talaga namang you appreciate now your life. At handa ka magbigay or magpahiram or itulay sa ibang tao yung meron ka. Punong-puno ang blessing sa'yo. Punong-puno ang kaligayahan mo. Kaya alam mo na dapat ko tong i-share. Dapat ko tong ibahagi. Kasi doon magsisimula yung pag-apaw sa'yo ng labis-labis na biyaya. Very, very good ito para sa'yo in the near future. Congratulations. Okay? In your challenge, meron kang the Eight of Cups. Si Eight of Cups here, ang problema mo this week, Cancer, nahihirapan kang iwanan yung isang tao or isang bagay or isang grupo ng mga tao na na-attach sa'yo pero you realize na they are the reason of your toxicity. No? Example, ngayong linggong ito na-realize mo, ay, bakit ko ba sinasamahan yung mga kumare ko na yan? Sila pala yung nagkichismis sa akin. O kaya, bakit ba ako sama sa mga friends na to? Sa tuwing magkakasama kami, ako lagi nang lilibre. Tapos nilalait pa nila yung suot ko. Parang friends ko ba talaga sila? Pero hindi, love ko sila eh. Minsan alam mo na kailangan mo na ng change because you know in your heart na hindi na healthy. Pero takot kang iwanan or takot kang baguhin yon. So, this week, ito yung panahon para pag-isipan yan. Kung ano ba yung kaiwan-iwan na at ano yung mga bagay na dapat ko nang i-let go at mag-move on na ako. Parang ganyan. Halimbawa din, hirap na hirap ka na sa isang job na talaga namang maliit ang sweldo, masungit ang boss, toxic ang lahat ng tao. Tapos may naghihintay naman sa yung bago na sabi mo, ay, parang okay sa akin yun ah. Pero nahihirapan kang umalis kasi nga somehow you enjoyed the job, somehow talagang gusto mo naman talaga yun, no? So, panahon to really detach yourself from something or someone na alam mong not healthy enough for you. Okay? Mahirap to, I understand, pero kailangan mo siyang gawin para makalaya ka na at makaranas ka na ng katahimikan, kasaganahan, and also payapang buhay. Eight of Cups, the Ten of Cups. Okay? For a short time, ramdam ko talaga dito na minahal mo to at naging importante sa'yo to. This bagay na iiwanan mo meant the world for you. At tinuring mo siyang pamilya, tinuring mo siyang parte ng buhay mo for a long, long time. Pero na-realize mo na ang tao nag-grow. Ang tao nag-evolve. Ang Pokemon nga nag-evolve, di ba? So parang ikaw din, you need to understand that I'm evolving. I'm growing. I need something new. I need something better. Kaya kung ano man yung mga naranasan mong maganda in the past, siguro nakatulong siya in the past. Pero ngayon panahon talaga to move on, to really go on to a new adventure. Yun ang kailangan mong tanggapin. Because somehow, someday, you will find the best thing for you. And you will realize na, ay, tama pala na binitawan ko yun kasi dadalhin pala ko ni God para sa much better para sa akin. Okay? Many rin sa inyo ay parang may conflict with the family. No? Para sa ibang cancer to, hindi para sa lahat. Para sa iba lang. Okay? Sa mga pili-piling cancer dyan. Parang merong conflict sa pamilya. And you just need to put gap muna. Umiwas muna, lumayo muna para hindi gumulo yung problema. Okay? In your fortune, meron kang solitude, in silence, peace prevails. Yes, tahimik na buhay, maayos na
paayos na pang araw-araw, walang asungot, walang problema, walang komplikasyon. Palagay ko this week you will really really enjoy that time on your own. No, ayaw mo nang gumimik, ayaw mo lumabas-labas, ayaw mo ng company ng ibang tao. Mas ma-appreciate mo this week yung solo ka lang, no? In your fortune, meron kang magician card. Magician is really bringing down a dream into your reality. Merong magaganap sa iyong mga minanifest. Okay? This is also a great, great sign for you to step forward. Parang basbas to eh. Binabasbasan ka na humakbang ka na, gawin mo na, asikasuhin mo na, ilakad mo na. Parang ganyan. So kung ano man tong mga bagay na ina-anticipate mo o gusto mong simulan, sabi, ito na yung right timing for you to make a move, to take a chance, to begin something. So congratulations. Manifestation coming true at sinasabihan ka dyan na magagawa mo, makakaya mo, posible, posible, posible. Okay? Magician, the Three of Wands. Yes. Yun talagang hinihintay mo. I don't know, nakarinig ako ng naghihintay ng resulta ng exam, resulta ng licensure, naghihintay ng approval, naghihintay ng tawag. So congratulations kung ano man yung hinihintay mo sa buhay mo, darating siya and sagot siya sa mga dinasal mo. It will happen now. Kaya anong sabi? Kapag dumating, action agad. Huwag matakot, huwag ma-intimidate. Panahon na to para kumilos. Congratulations. In your divine messages, meron kang your dreams need a practical plan. Sabi dito, kailangan daw ng matinong plano tungkol sa mga pangarap natin. Kailangan practical. Kailangan kaya mong gawin ngayon. Kaya ng katawang lupa mo. Kaya ng budget mo. Kasi kung hindi kaya ng budget mo, hindi yan practical. Okay? So, kailangan yung mga bagay sa plano mo ay kayang simulan now. Hindi pwedeng napakahirap. Halimbawa, gusto mong makarating sa buwan, mga ganyan. So, di ba hindi practical? So, kailangan yung mga kaya mong gawin ngayon. Yun ang pinaka-practical way. At hindi ka mahihirapan, hindi ka mawawala ng gana kasi alam mong posible siya. Okay? In your divine messages, meron kang the Knight of Pentacles. Si Knight of Pentacles, sinasabi dito na this time, especially, parehong-pareho mensahe sa'yo, no? Yung plano, dapat binubuting-ting. Sabi dito, huy, balikan mo. Meron ka daw dapat i-double check sa mga pinaplano mo ngayon, no? Maaring meron ka nakalimutan na isang dokumento or kulang pa yung picture na hawak mo o kaya hindi mo natawagan yung isang tao na dapat klaro sa kanya yung gagawin. So, i-double check mo lahat before making a move, ha? Para nang sa ganun, yung andar ng plano mo ay tama. Ulitin ko, i-double check mo kung anong dapat mo i-double check this time. The Knight of Pentacles, the Ace of Swords. Yes, dapat klaro lahat. Clear dapat sa'yo kung ano tong plano na to at kung para saan. Ano yung purpose. Kasi pag alam mo yung purpose, alam mo na hindi mo to dapat bitawan, sukuan, or mag-quit na lang. Halimbawa, malinaw sa'yo na kapag natanggap tong planong to or naging successful tong planong to, makakabili na ako ng bahay. So napakalinaw, 'di ba? Kung ano yung plano mo para sa bahay. So gagawin mo ang lahat para matulay ito. Parang ganyan. So pinapayuhan ka rin na meron kang mga maliliit na detalye sa plano mo na medyo hindi pa tama. Tignan mo mabuti para walang aberya along the way. Okay? Outcome mo yan. Pinapayuhan ka rin, narinig ko, makipag-usap ka daw ng maayos. Makipag-usap ng maayos, ng kalmado. Okay? Panghawakan mo yung emosyon, ha? Huwag kang masyadong bibira na hindi pinag-isipan, nadala ka lang sa emosyon. Huwag ganon. Okay? You have fair woman, babae daw po na mistisa, maputi or puti ang buhok. May concern daw sa kanya, kausapin mo. You have seahorse, family matters, yes. May mga pampamilya talagang issue na kailangan asikasuhin ngayon. Pero kung talagang toxic at medyo masakit sa ulo, wag mo na munang patulan. Piliin mo muna magkaroon ng gap or pahupain mo muna yung sitwasyon sa kanya na pag-usapan pag malamig na ang ulo ng lahat. Parang ganyan. Older man, lalaki daw po na matanda sa'yo, maaaring tatay, lolo, tito, or katrabaho na medyo may edad, may concern daw sa kanya. You also have ear good news. Asahan mo talaga ang pagdating ng good news para sa minanifest mo this time. Congratulations.
Ang outcome ni Cancer for May 11 to 17, you have the Queen of Pentacles. Really, kaching-kaching. Kung ano man tong inaalagaan mo, it will come to you multiplied many, many times. Malago, marami, talaga namang successful ito. Kung nag-iisip ka, may pambayad ba ako this week? Yes. There is a confirmation na meron kang madudukot na resources sa mga pangangailangan mo. Hindi ka mawawalan. Pinapayuhan ka dito na mag-focus ka kung yan ay business, negosyo, or trabaho mo, kailangan daw talaga hands-on ka dyan para matiyak mo yung magandang andar ng kaching-kaching sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, your finances is okay this week. Meron kang madudukot, meron kang madidiskartehan para panggastos or pangtupad sa mga pangailangan mo. Queen of Pentacles, the Ace of Pentacles. Wow, talaga namang may opportunity na maitatanim mo ngayon na lalago. Siguro ngayong linggong ito, nag-iisip ka na magnegosyo, mag-sideline, or patulan na yung isang racket na gusto mong patulan. Nakikita ko dito na it will grow very, very abundantly para sa'yo. Congratulations. So, Cancer, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Mabilisan lang to. Close your eyes and concentrate on your one question. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Death card, the Six of Swords, and the Eight of Wands. At the bottom, you have the Three of Swords. Sabi dito, talaga namang masakit na, no? At nahihirapan ka na sa isang bagay sa tinatanong mo. Pinapayuhan ka rito to really move on. Napakasimple, Cancer. Move on na tayo. This is something na kailangan mo nang matanggap na ending na, sarado na, tapos na. And let's be quick in our pagbawi sa buhay. Meron pa naghihintay sa iyo na bago, no? This Eight of Wands is really a deliverer of good news. Mabilis to. May mabilis pong development sa buhay mo this time na hindi mo naiisipin kung ano yung nangyari dati, no? Parang you're really entering a major transformation sa buhay mo. Kaya wag nang kapitan yung mga nawala na, yung mga nasayang na, yung mga wala ka nang babalikan doon. Kahit masakit, tanggapin mo. And you are now entering this deep transformation, ending something and beginning a new way, a new life, a new beginning. Kaya puntahan mo na, lumaraga ka na, mag-move forward na tayo sa mga dapat nating pag-focusan. Kasi itong bagong ito, nakita ko, ito yung right direction for you. This is the right road para sa'yo. Kaya huwag sayangin yung chance. Panahon to for you to really open your eyes for new possibility, for new things. Because yung pinaghihirapan mo ngayon na talaga namang pilit mong kinakapitan, nasa bangin ka na, nakahawak ka na lang sa ugat para maka-get by pero kumakapit ka pa din. Sabi dito, hindi yan ang para sa'yo. Yakapin mo yung ending para makapagsimula ka na sa karapat-dapat talaga, no? Kung ang question mo yes or no, the answer is no. This is really the end of something and the new beginning of something new. Kaya ma-excite ka pa din, matawa ka pa din dahil may darating naman na bago na much better pa. Okay? So Cancer, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 11 to 17. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Cancer this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.